mag-umpisa, no? Kasi medyo konti pa tayo. So, nananawagan po kami sa mga kababayan natin dyan. Ano pong barangay ito, brother? Oo nga pala, barangay Wawa. Yung mga wala namang magawa dyan sa bahay, yung mga kababayan natin dyan, halika dito. At kayo ay makikinig lamang. Pwede kayong magtanong sa mga tatalakayin namin. Uupo kayo, may libreng merienda. At bago kayo umuwi, may uuwi pa kayong regalo. Ha? Sa mga pupuntahan na po. So, brother, tawagan mo. Yung lingwahe dito, ikaw ba iyan, no? Para mag-lingwahe ng sa kanina eh. Press, inshallah. Press, another, pala, panawagan kami sa mga listener natin, inshallah, para makapag-start na tayo. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga kababayan at mga kabarangay at mga kapitbahay, yung tayo po dito ay meron po tayong programa at dumating po ang ating kapatid. Ito po ating mga kapatid ay meron po silang importante na ipaparating sa atin. At pagkatapos doon, meron po din sila dala na para sa atin. So ngayon po mga mahal naming kababayan, ay ito po sila ano po yung ano? Yung po amer nila, ang leader nila papunta dito po. Ito po ang grupo nila ay Peace Center Manila po. Ito po sila. Kaya una-una po ipahiwatig ko, kaya ipa-introduce ko po sa atin dito. Sila po ang mga kakapatiran natin na pahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila rin ating mga gobyerno na sila ay magtutulungan. So nandito sila. Ang namumuno po sa kanila ay si Ustad Omar, si Ustad Omar Karan. At ito na po ang mga kanilang kasamahan. Siguro po sila kulang labis ay 18 o 20 ka. Magsama sila ngayon. So ito po sila ay umuwi ngayon. So nagkataon po tayo ay nawalan ng kuryente, ng blackout. Na naway po ay nandito tayo. So alhamdulillah, ang nais po namin, kami po dito ay nagkakaroon ng tayo ay masjid, Muslim na Muslim man po, ay nais po namin ay makarating po kayo dito, at meron po pinakamahalaga na maibibigay namin po sa inyo at sa lahat. Ito pong grupo na Peace Center Manila po. At ito na po ang mga kasamahan natin. Ito po ay mga katribo, tama, at saka mga Tagalog. Ito po ay kasama po dito mga kapatid natin na Yakan Tribe, sama siya si Tribe, at saka Tausog Tribe, at saka Tagalog. Dito po, bilang magsama po dito para tayo po ay madalaw nila dito. So alhamdulillah, ay bago po tayo mag-umpisa, ay meron po tayong upuan dito sa loob. Mari po tayo makaupo muna dito at makinig po tayo sa kanila kung ano po yung mga layunin ng sila ay nakarating dito sa atin. At alam na po natin ay galing po tayo ay nagdanas ng trahedya. Ito na po ang nakaraan ng mga sunod-sunod ng mga typhoon. At higit sa lahat, hanggang ngayon po makakaroon pa rin tayo ng pinarating itong sakit ng pandemic. So kung mari din po tayo ay makamask tayo at meron po tayo ng social distance tayong natupo. At iba po yung mga kalalakihan, kahit lang po ay sa labas, pagkatapos po noon, bago po tawagin ang ating mga pangalan. At para mas maigi po, ay meron po kami dito yung mga miyembro dito sa masjid, at yun naman hindi pa is magpasulat lang po
ng bawat isang pamilya lang po para po ay kung ano man mahati-hati natin dito itong dala nila para po hindi tayo ay medyo magulo, mas maigi po yung may lista natin dito, bawat isa-isa lang po pamilya. Hindi po natin tulad yung last Friday, ayun po ay feeding para sa mga kabataan lang po yun. Yun po ay grupo rin mga tagalipa ng ating kapatiran ng mga Muslim. At saka yung mga director po ng Muslim Affairs, ito po sa galing registered natin dito sa ating masjid, sa National Commission on Muslim Filipinos. Last Friday po ay dumating po dito sa atin si Chief Haji Ali Diron at yung kanyang mga kasamahan. So ito na rin po sila dumating dito sa atin. So alhamdulillah, kung dito na po kayo para maumpisahan po natin at ibalik ko po sa kanila itong microphone. Sino po yung sunod magsalita dito? Ang leader po nila ay si Ustad. Si Ustad Omar Maran po. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pagbati po ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang ibig sabihin, sumainyo nawa ang kapayapaan, pagpapala, habag at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kababayan, ayan, pumunta kami dito dahil sa isang malasakit sa inyo. At ito po ay sa tulong na rin ng aming butihing Amir ng Peace Center Manila na walang iba kundi si Abdul Razak Siddiq. Mashallah, isa pong mayamang Muslim na sumuporta sa aming lakad na ito, na siya po ang nagbigay nitong mga kapaginabangan natin. So mga kababayan, ay sino mga Batanggay niya dito? Yung lihitin mong taga Batangas, taas ang kamay. Lihitin mong taga Batangas po. Okay. Sino naman po yung mga tripo na anong tripo dito, kapatid? Siyasi? Samal. Samal. Sino mga Samal? Mashallah. Tausug. Wala. Maranao. So, mashallah. So, kung makikita po natin bakit tinatanong yung ating mga kinaanibang lahi. Dahil talagang pinag-iwalay po tayo ng ating tagapaglika upang tayo ay magkakilala. Saan? Dito po sa kanyang agama, dito sa pananampalatayang Islam. Dito po sa Islam, dito nagkakilala lahat ng lahi, mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ano po? Na bagamat mas marami ang kababayan kaysa sa kalalakihan, na madalas po talang mangyari ito, saan man kaming dako pumunta ng Pilipinas, ay talagang mas lamang po yung mga babae sa lalaking kuma-attend ano po sa mga ganitong usaping relihiyon. Napakahalaga mga kababayan itong ating mga pag-usapan pang relihiyon. Ano po? Ngunit bagamat kami po ay naparito upang ihatid sa inyo ang pananampalatayang Islam, hindi po ipinipilit. Ipararating lang po namin sa inyo at kayo po ang bahalang humusga kung ano yung mga sasabihin namin dito. Ano po? Kung papansin po natin talagang ito pong lugar ay ito po ba ay kinikilala ng bayan ng Batangas, itong lugar na ito? Kinikilala naman, mashallah. Pero mga kababayan, aminin natin, pare-pares tayong may hirap, pero sa bungad pa lang ng aming pagdating dito lang nakita natin ang isang kahirapan, ano po, na talaga namang naiiba doon sa mga kanila. Ngayon mga kababayan, ang unang gusto kong sabihin sa inyo, tayo bilang naging mahirap sa mundong ito, tayo naging mahirap, ito po isang pagsubok sa atin. At yung mga yumaman naman, pagsubok din po sa kanila yon. Ngunit ano po yung mahalaga? Anong mahalaga? Naging mahirap man tayo. Halimbawa tayo ay napabilang sa isang mahirap, ang pinakang mahalaga po talaga na gagawin natin ay makilala natin, kilalanin natin kung sino yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kung sino yung Panginoon na nagbibigay ng hangin na hinihinga natin. At kung paano natin siya sampahin. So yan po ay tatalakayin ng aking mga kasama, maya-maya lamang, at tawagin po natin yung unang-unang tagapagsalita, yung ating presidente dito sa Abu Bakar As-Sama Masjid, ano? Si Ginoong si Brother Abu Bakar, inshallah. Asa si Brother Abu Bakar, inshallah brother, ikaw muna unang salita, tapos susunod na yung mga taga-speaker, ano? Kung meron ka bang mga sasabihin pa, maliban dito sa mga nasabi mo kanina, inshallah. So ito po ang ating presidente, ano? Si Brother Abu Bakar. Alhamdulillah po, maraming salamat po sa inyong pag-attend dito o kaya bilang
sumalubong sa ating mga kakapatiran. Alhamdulillah mga kapatid, naka-Muslim man po o na ibang reliyon, ito po ay pagpulong po natin ito para sa ating kabutihan. Dahil po ang mga kapatid natin pumunta po dito sa atin para lang ay dalawin tayo, at nakakahigit meron po sila mga dala sa atin. Bago po sila ay nagbigay, ay meron po sila yung tulad ng sinabi ng ating kapatid, ipaparating dahil po ito ay mahalaga sa atin. Kung bigyan lang po natin ito ng pansin mga kapatid, ang pag-iisip natin at diinan natin itong buhay natin dito sa mundo ay bilang lamang tayo estranghero dito. Pagkatapos doon ay lilisan din tayo sa mundo ito. So itong mga lahat na pangyayari ng mga trahedya na ito ay mga daan lang bilang pagsubok sa atin ng Diyos. Nasa amin po insyaAllah ta'ala. So hindi ko po pahabain ang aking mga mensahe. Yun lang pong masasabi ko. Maraming salamat po sa pagdalaw sa ating mga kapatiran nang galing po sa Peace Center Manila. Sila po ay dumalaw dito sa atin. At magpasalamat din po ako sa inyo mga kababayan at mga kasama dito. At nandito po rin kayo na bilang sumalubong po sa ating mga bisita. So maraming salamat po ay nandito po kayo. So makinig po tayo ulit bago po i-dispose natin kung ano po ang kanila pang mga dapat na sasabihin. Ako po ay bilalang po imam dito, kaya presidente dito po sa masjid, at bila po kilala sa ating barangay at papatay na po dito sa ating gobyerno na bilalang po ako ay Muslim leader dito sa community natin. So alhamdulillah. Sino pa po hindi nakadalaw dito, kung narinig po ay papunta po dito, huwag po kayong mahiya kasi meron po tayong mahalagang usapan dito, at higit sa lahat na mahalaga rin po na nakarating tayo dito dahil dito ating mga kapatid. Minsan lang po sila nakarating dito, itong mga ating mga kapatid. So first time po ito ngayon ay nandito sila. So inshallah ta'ala ibalik ko po ito kung sino pa ang nais magsasalita dito. So kapatid, para sa kanila na lang po ito. Mashallah, jazakallahu khair ya Abu Bakar, yung ating imam Abu Bakar, lahaba yung apelyido, mashallah. So yung mga kababayan ay ipapaumanhin po ninyo kung bago po kami mamigay ng regalo dahil talagang nais po namin iparating muna sa inyo yung mensahe ng Islam. Ano po? At sana ay makinig tayo mabuti at pwede po kayong magtanong kung sino may mga katanungan. Ano po? Magtanong po kayo tungkol sa Islam, kahit mapaklaman niya, mapait, masakit, below the belt, wala pong problema. Tinatanggap po namin yung mga katanungan, mga brother and sister. Ano po? Magtanong po kayo mamaya pagkatapos magsalita. So tawagin po muna natin yung ating isang ustad dahil kanyang ipapaliwanag yung kasaysayan po ng Islam sa Pilipinas. Ano po? Kung paano po, ano bang Pilipinas? Dating Islam ba o dating Kristyanismo? Tawagin natin yung ating Ustad Sadar Mariano. Sinong ano? So mashallah, di unahan natin yung dahil wala si Ustad Sadar, ano po, ay yung unahan mo natin yung ano ang Islam. Ano ang Islam at isunod natin yung Tauhid, yung kaisa ng Allah. So walang iba po mating tagapagsalita, Brother Idris Riconanya, ano po, ito po ay balik Islam, mashallah. At siya po ay nakakapagsalita ng wikang kausog, mashallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Magpapakukuk ako sa Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang alwalhatian at lahat ng mga papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang nakikita at hindi nakikita. Araw-araw siya ang aming sinasamba, pinasasalamatan, hinihingian ng tulong, ng patnubay at kapatawaran. Sino man ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas ay walang makapaglilihis sa kanya. At sino man ang nasaligaw na landas, wala lang makapaggagabay maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin lahat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So assalamu alaikum sa mga kapatid na Muslim nandito, at magandang hapon po sa mga kababayan namin na wala pa sa pananampalatayang Islam, wala pa po sa relihiyong Islam. Mashallah. So, ang aking itatalakay, ibabahagi sa inyo, Islam ang ating pinagmulan. So, bakit Islam ang ating pinagmulan? So, ito ang tatalakayin ko para ibahagi sa inyo bilang paalaala ito sa atin lahat, para malaman natin kung ano talaga ang Islam. So, itong ating paksa ay isang uri ito ng katanungan. Maraming katanungan, Muslim man o hindi Muslim, lalo na yung mga Muslim na hindi gaano alam kung ano talaga ang relihiyong Islam. So, kita natin bakit Islam ang ating pinagmulan? Ano ba yan? So, ipapaliwanag natin ito. Ngunit bago natin ipaliwanag, magpasalamat muna tayo sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin na tayo ay makipag-usap-usap patungkol sa Kanya, patungkol sa Kanyang relihiyon na ibinigay niya sa atin. Ito ang nag-iisang din, ang nag-iisang reliyon na ibinigay ng dakilang lumikha para sa kanyang mga nilikha. So bago natin talakayin kung bakit Islam ang ating pinagmulan, bago natin ibigay ang mga batayan o ang mga basihan, balikan muna natin ang ibig sabihin ng relihiyon o din. At ano ang kahulugan ng Islam, para maunawaan natin, madali natin maunawaan at maintindihan kung bakit Islam ang ating pinagmulan. Ang relihiyon, ito ay tinatawag sa Arabic na din. Ito ay batas ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sistema ng pamamaraan nating pamumuhay o pamumuhay natin. At ang Islam, ang ibig sabihin nito, ang kahulugan nito ay lubos na pagpapasakop o pagsuko sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa lahat ng bagay. So yun ang Islam, ganap na pagsuko sa dakilang lumikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pag pinagsama natin ang salitang din at ang Islam, ito ay nagiging tinatawag sa Arabic na din al-Islam, ang relihiyong Islam. Ang din al-Islam, ayon sa kahulugan niya, ay batas at sistema ng pamamaraan ng pamumuhay batay sa gawaing pagsamba, pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa relihiyong Islam, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang layunin o rason bakit nilikha niya ang tao, bakit tayo niya nilikha. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
ang huling tipan na ipinadala niya sa sanlibutan, ipinadala niya sa atin, ayon dito, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ang ibig sabihin sa ating wika, at hindi ko nilikha ang mga genie at mga tao maliban lamang sambahin ako. So yun ang layunin, yun ang rason kung bakit tayo nandito ngayon sa mundo. Walang mahalagang rason ang pagpalikha sa ating maliban lamang sumamba sa Kanya. So ang din al-Islam, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag sa sangkatauhan, bilang habag sa ating lahat. Sa makatwid, ang Islam likas na relihiyon o pamamaraan ng pamumuhay na pinagmulan natin dahil dito tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang sanhi o dahilan kung bakit tayo umiiral ngayon dito sa mundo. So ang Islam ay ganap na pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos lumikha sa atin. At pagsamba ang sanhi, tulad ng ating inuulit-ulit natin, kung bakit tayo nilikha. So Islam, ang pamamaraan ng pamumuhay at sinusunod ng lahat ng mga propeta at mga sugo. May tatlong batayan o rason bakit Islam ang ating pinagmulan. Ang mga batayan na ito ay sapat na para maunawaan natin at paniwalaan na Islam nga ang ating pinagmulang relihiyon. Unang batayan, bakit Islam ang ating pinagmulan? Sapagkat Islam lang ang nag-iisang relihiyon, ibinigay ng dakilang tagapaglikha para sa kanyang mga nilikha. Ito ang nag-iisang relihiyon na dinisenyo o ginawa mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga nilikha niya, anumang uri, lahi at tribo. So anuman ang ating uri, anuman ang ating lahi at tribo, iisa lang ang Diyos lumikha sa atin at iisa lang ang bilihin niya, ibinigay niya sa sangkatauhan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, malapit na salin sa ating wika, sa araw na ito, aking binigyan lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo. Aking ginawang banat ang tulong sa inyo at pinili ko ang Islam, pagsuko sa Allah, bilang inyong relihiyon o pamamaraan ng pamumuhay. At may babala ang dakilang lumikha sa mga taong nag-aalinlangan at ayaw tanggapin ang kanyang relihiyon, ang kanyang din. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na salin sa ating wika, ang sinumang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, pagsuko sa Allah, pagsuko sa Kanya, kailanman hindi ito tatanggapin sa Kanya at sa kabilang buhay, siya ay mapabilang sa mga taong talunan. So sino ang tinasabi dito, taong talunan sa kabilang buhay, sa araw ng pagutom? Ayon sa mga pantas na maalam sa Islam, ang mga taong talunan sa kabilang buhay, sila ay mga mababait na tao. Sila ay mga matulungin sa kapwa. Sila ay mapagpawang gawa. Subalit dahil sa kanilang pagmamatigas, dahil sa kanilang pagtanggi sa relihiyon, ibinigay mismo ng Diyos lumikha sa kanila ang lahat ng kanilang kabutihan, ang lahat ng ginawa nila, tulong sa kapwa, walang kabuluhan, walang saysay at walang gantimpala sa kabilang buhay. Sapagkat ang pagtanggi sa kanyang relihiyon ay tahasan ito pagtanggi ng pagsamba sa kanya. Sapagkat doon lamang siya masasamba, doon sa mismo relihiyon niya ibinigay niya sa mga propeta at itinuro ng mga propeta sa atin. Ngayon kung ating susundin ang mga turo ng mga tao, ang turo ng mga ngaral, wala po tayong mapapala na gantimpala.
Kasi hindi yun ang gusto niya, sapagkat sa Islam, ang pagsamba sa Islam ayon sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ng Diyos lumikha sa atin at sa pamamaraan itinuro ng kanyang mga propeta, lalong-lalo na ang huling suko sa lahat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Islam bilang reliyon o pamamaraan ng pamumuhay, ito ay angkop sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, hanggang sa pagsapit ng katapusan ng mundo o pagkagunaw ng mundo. Ang Islam, hindi ito bagong reliyon. Ito ang reliyon ng lahat ng mga propeta mula pa kay Adan hanggang sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil silang lahat ng mga propeta ay Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, ito ay Arabic na salita, mga tao sumusuko at sumusunod sa dakilang lumikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang lahat ng mga propeta at sugo, sila ay mga Muslim at Islam ang kanilang pananampalataya. Ang katibayan na Islam ang reliyon ng mga sugo at propeta, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran, malapit na kaulugan sa ating wika. Ito ang reliyon ng inyong amang si Abraham, ang Islam. Siya, ang Allah, ang nagbigay sa inyo ng katawagang Muslim, magpatulad mula noon hanggang ngayon, upang ang sugo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging saksi sa inyo at kayo saksi sa sangkatauhan. So pangalawang batayan, bakit Islam ang ating pinagmulan? Ito ang likas o katutubong relihiyon ng ating mga ninuno dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa. Mga ninuno natin, ang mga ninuno natin ay mga Muslim at Islam ang kanilang relihiyon o pananampalataya. Ayon sa ating kasaysayan, 144 na taon ang Islam dito sa ating bansa bago pa dumating ang mga dahiwang Kastila na nagdala ng relihiyong Kristyanismo. Mga ninuno natin ang mga unang tao na namuno dito sa ating lupain. Sila ay namuhay ng mapayapa, ng matiwasay, at sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit nang dumating ang mga mananakop sa ating lupain, sa ating bansa, marami sa mga ninuno natin ang magiting nakipaglaban sa mga dayuhan. Sila ay nagpunyagi, nagpakasakit, nagsakripisyo, at marami sa kanila ang nagbuhis ng buhay hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga. Para ipagtanggol ang ating lupain, ang ating mga ari-arian, ang ating tangal, ang ating lahi, at ang ating katutubong relihiyon, ang Islam. Mula sa mga mapang-aping dayuhan, sumakop sa ating bansa. Ayon din sa kasaysayan ng ating bansa, ang kauna-unahang kinilalang bayani na nagtanggo sa ating kalayaan mula sa mga mananakop ay si Dato' Kalipula, na tinatawag natin Lapu-Lapu. So ang totoong pangalan ni Lapu-Lapu ay si Dato' Kalipula. Siya ay isang Muslim at Islam ang kanyang relihiyon o pananampalataya. So ang pangatlong batayan, bakit Islam ang ating pinagmulan? Ang bawat tao, sa simula pa lang nang siya'y likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sumailalim na siya sa batas at sistema ng Islam. So bago pa rin tayo silangin, tayo ay nakapaloob na tayo sa pamamaraan ng Islam, sapagkat tayo ay nasa kalagayang pitra. Ang pitra, ito ay likas na pagsunod o kusang pagsunod sa mga batas ng kalikasan,
itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, tayo ay mga Muslim na. Ibig sabihin, kumikilos at sumusunod ayon lamang sa ating kalikasan. Tayo ay nakasalig lamang at umaasa sa mga pagpapala at gabay ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo sumusuway o lumalabag sa anumang sistema at batas itinakda para sa atin. Ang isang sanggol, bagong silang, anuman ang kanyang uri, lahi at tribo ay ipinapanganak na isang likas na Muslim. Ibig sabihin, sumusunod sa batas at sistema ng Islam. Ang katibayan, sinabi mismo ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith anya, ang bawat sanggol ipinapanganak sa ilalim ng pitra, sumusunod sa kanyang itinakdang kalikasan, ngunit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo o isang Kristiyano o isang Pagano. Ibig sabihin, pinabibinyagan ang bata sa mga reliyon. Hanggat ang hindi bata nabibinyagan nang pinabibinyagan ng kanyang mga magulang, siya ay nasa likas na isang Muslim. Katunayan, ang mga bata, pag hindi pa siya binibinyagan, pag hindi pa nabibinyagan ng kanyang magulang, ang tawag sa kanya moros. At ang moros ay tatawagan sa mga Muslim. So mga kababayan, gaya ng aming mga sinasabi, sa Islam ay wala po itong sapilitan. Ang aming tungkulin sa dakilang lumikha ay iparating lamang sa inyo ang mensahe ng Islam bilang karapatan ninyo sa amin. Ito ay karapatan nyo sa amin na dapat namin ibahagi. Tanggapin nyo man ang Islam o hindi ninyo tanggapin, wala na po yun sa amin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay gabay sa mga tao. Sa pag-uusap natin ngayon, nasa puso ninyo ang pinagbabasihan kung ano ang nasa kalooban natin. Tanggap ba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos lumikha sa atin? So, ang gabay ay depende sa kung ano ang nasa ating puso't isipan. At bilang pagsunod pa rin sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaanyayahan namin kayo sa Islam, ang nag-iisang reliyon na ibinigay niya sa kataas-taasang Diyos. No? Ibinigay ng kataas-taasang Diyos sa atin. So ang pag-iimbita, depende kung paunlakan mo o hindi mo papaunlakan, nasa inyo na rin po yun. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit na salin sa ating wika, sapagkat ito ay inutos niya sa mga Muslim. Ayon dito sa banal na Quran, anyayahan mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon sa Islam nang may hikma, ibig sabihin tamang karunungan at makatwirang pangangaral at makipagtalakayan sa kanila sa paraang higit na mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang higit na nakakabatid kung sino ang napaligaw sa kanyang landas at siya ang ganap na nakakaalam kung sino ang mga mapatnubayan. So ang Allah lamang ang nakakaalam kung sino sa atin ang bibigyan niya ng patnubay. Dito sa aming samahan grupo, karamihan po dito balik Islam. Ibig sabihin ng balik Islam, galing po sa iba't ibang pananampalataya. So may Ilocano, mayroon kami Waray, mayroon Bisaya, mayroon din na mga Tausog. Yung mga balik Islam, bakit Tausog balik Islam? Dahil hindi naman nagsasala, kahit sabihin natin sila ay mga Muslim, kung hindi tayo magsasala, kung iiwanan natin ang pagsasala, lalabas po tayo sa Islam. So kung magsasala tayo at magsasamba sa Diyos lumikha sa atin, matatawag ka na rin isang balik Islam. So marami sa mga tribo, Tausog, Maranao, Maguindanao, Iyakan, Kalipugan o ano pa man yan na ano, hindi nila alam na sila ay mga balik Islam din. Kasama na rin yung mga tribo na Saba. Sila ay mga Muslim. Tayo po mga Muslim. Kaya lang, kung baga sa ano, hindi natin nabibigyan pahalaga ang pagdarasal.
sapagkat kung iiwasan natin ang pagdarasal, ang sala, sa ayaw man at sa gusto natin, tayo ay lalabas sa Islam. So para manatili tayo sa loob ng Islam, huwag natin iiwanan ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Dito sa pagdarasal, tayo ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, ang gantimpala nito hindi natin matatanggap sa mundo, ngunit sa kabilang buhay, tatamasahin po natin ang mga gantimpala, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kababayan, ang pagsasaliksik at pagsusuri sa isang reliyon, huwag natin tingnan o gawing basyan ang mga taong kaanib. So huwag nyo kami tingnan. Huwag niyo tingnan ang Islam sa mga Muslim, sapagkat ang mga Muslim, kaming mga Muslim ay tao na nagkakasala at nagkakamali. Wala pong kinalaman ang Islam anumang kasamaan, kasalanan ginagawa namin, sapagkat ang Islam hindi po nagtuturo ng kasamaan. Hindi po ito nagtuturo ng pagpatay ng tao at lalong hindi nagtuturo ng terorismo. Sapagkat ito ang reliyon ibinigay ng Diyos lumikha sa atin. Walang itinuturo sa Islam maliban sa mabuti o kabutihan, at walang ipinagbabawal ang Islam maliban sa masama o kasamaan. At kung titingnan natin ang reliyon sa mga tao, anuman reliyon o sekta sa buong mundo, ay may mga mabait at may mga masasamang miyembro o kaanib. So, ngayon mga kababayan, okay, marami pa magsasalita. Kayo ang aming saksi at kami ang saksi din sa inyo. Nasa araw na ito, andito kaming mga Muslim para iparating sa inyo ang Islam. So sa kabilang buhay, hindi natin maidadahilan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos lumikha sa atin, sa araw ng paghukom, na hindi namin ipinarating sa inyo ang mga aral, katuruan ng Islam, lalo-lalo na ang kanyang kaisahan na tinatawag sa Arabic na Tauhid. So mga kababayan, sa reliyong Islam, ang isa o malaki na kasalanan magagawa nating mga tao ay ang pagsisinungaling. Lalo na ang kasinungalingan sa usaping reliyon o usaping espiritual. Sinabi ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim o ang Muslim pwede maging isang maramot at duwag. Ngunit hindi maari ang isang Muslim maging isang sinungaling. So ang kasinungalingan o pagsisinungaling ay mapanganib at isang mapanilang gawain ng mga taong masasama at makasalanan. Nang dahil sa kasinungalingan o pagsisinungaling sa usaping reliyon, maraming tao ang mapapahamak sa kabilang buhay. Nang dahil sa kasinungalingan at mga inventong aral sa reliyon, maraming tao ang nalihis sa tamang pagkilala sa dakilang lumikha. Nang dahil sa kasinungalingan ng mga mangangaral ng mga huwad na reliyon, maraming tao ang sumasamba ngayon sa mga Diyos-Diyosan o sa mga nilikhang bagay. At nang dahil sa kasinungalingan ng mga tao sa usaping reliyon, kaya marami ang parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Naway pagnubayan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas ng pamumuhay at sa tamang pananampalataya ang mga taong tunay na naghahanap ng totoong relihiyon. Kaya lang mga kababayan, bilang huling paalaala sa ating lahat, ang sabi ng Diyos lumikha sa atin sa banal na Quran, malapit na salin, hindi gagabayan ng Allah ang isang tao o ang isang pamayanan hanggat hindi nila binabago ang kanilang sarili. Hanggat hindi natin itinutuwid, itinatama ang ating maling paniniwala patungkol sa dakilang lumikha, hanggat hindi natin kinilala ang Diyos na bigay ng buhay sa atin, hanggat hindi tayo sumunod, sumuko at sumamba sa nag-iisang Diyos
lumikha sa lahat ng bagay. Wala tayong aasahan gabay o patnubay sa mundong ito, at lalo wala tayong aasahang habak o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa darating na araw ng paghuhukom. So muli, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So tawagin natin si papaliwanag po yung 5 haligi ng ating isang kapatid, Brother Nor Largo, inshallah. Brother Nor Largo, yung 5 haligi sa iyo, at gagawin mo lang, inshallah. Ay, at anong oras ngayon, bro? Alas 3 na? Alas 2, mashallah. So ito pong ating kapatid, isa din pong dating katoliko, na isa pong Hilonggo ito. Hilonggo, marunong mag-Bisaya, marunong mag-Ilonggo. Nor Largo, inshallah, palyatapan din. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang hapon po sa mga aming mga bisita nandito. Kami po'y bago nandito. Subhanallah. Ako'y namangha sa lugar, ngayon ako po nakarating dito. Masyaallah. Marami po lang mga kapatiran kong mga Muslim nandito. Alhamdulillah. Ako po isang balik Islam bago ko po umpisahan. Ako po isang Bisaya. Kung may mga tribong Bisaya dyan, Cebuano o Ilonggo, isa po ako sa mga, yung mga parents ko ay Cebuano, pero pinanganak po ako sa Bacolod, kaya po naintindihan ko pong salita ang Ilonggo. Alhamdulillah, bakit po ako nasa Islam? Napakaganda po yun, pag tinanong niyo po kami. Dapat mga sister, yung mga Kristiyano o mga Katoliko, ano bang reliyon nyo? Amin po ay nirespeto namin. Magtanong po kayo, bakit po iba ang sinasamba namin? O iba, bakit kami mga Muslim? Kasi po sa balita, ating naririnig lang ng mga Muslim ay hindi maganda. Ano ba ang katotohanan? Ano ba pong Islam? Sabi ng brother, ang Islam, ang 5 haligi, ang pagiging Muslim, ang pagiging Muslim, ibig sabihin ng Muslim ay mga tao, ay mga nilikha ng Diyos, ng Allah, na ay sumusuko, tumatalim at sumusunod sa iyang kautusan. Ibig sabihin po, hindi lang po tao ang sumusuko sa Panginoon Allah. Pati po yung langit, buwan, bituin, araw, hangin, puno, mga hayop ay sila'y tinatawag na mga Muslim. Bakit po? Sila po'y sumusunod, sumusuko, tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro po alam nyo na ang Diyos namin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon po, pagiging Muslim, ano ba ang palatandaan ng pagiging Muslim? Pag ikaw ba'y may balbas, ay Muslim ka na? Ikaw ba'y may kutub, may Muslim ka na? Ikaw ba'y nakatimon? Ikaw ba'y tribo? Ikaw ba'y Maranao, Tausug, Yakan? Basina naman kasing tribo Muslim na? O Arabo? Ang pagiging Muslim po ay hindi po nakikita sa tribo. Ang pagiging tribo ay pinagkilanlan lang. Nilikha ng Allah yan. Pagkakilanlan. Ang pagiging Muslim ay ang pagsunod mo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang pagiging Muslim mo ay mayroon kang dapat na gagawin. Opo, iso yung mga tanda na ang Islam ay may 5 haligi. Ano po ito? Una, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang huling propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung huling sugo niya, huling propeta, sunod siya kay Jesus Christ. Si Propeta Muhammad, siya yung pinakahuling sugo. Yan po ang pinaniwalaan namin. Lahat ng propeta naniwala kami mga Muslim. Aniwala kami sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang-unang haligi ng Islam. Parang bahay. Hindi mo pwede itayo yung bahay mo pag wala kang pundasyon, walang haligi. Opo. Pangalawa ay ang pagdarasal ng 5 bisis sa isang Muslim. Kaya niyo po yun. Kaya po yun. Ano po itong pagdarasal o sala? Gaano ba ito kahalaga? Napakahalaga po ito, mga kababayan, mga kapatid sa panahon ng Islam.
Opo, ang pagdarasal ng isang Muslim na 5 beses sa umaga, simula umaga hanggang maghapon po, ito po'y inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po kung paano ito? Alam niyo po kung gaano kahalaga ang pagdarasal ng isang Muslim? Alam niyo po, mga kababayan, mga kapatid, ang pagdarasal ng isang Muslim, ang lahat ng ibadah, lahat ng kautusan, ibinigay ng Allah sa mundo, maliban sa pagdarasal ay hindi ito inutos sa mundo. Kaya po may Isra o Miraj, ito'y kinuha ng Rasulullah SAW doon sa kalangitan, sa Sidratul Muntaha. Dinala sa ni Anghel Gabriel isang gabi. Allahu Akbar. At inutos ang salat. Alam niyo po kailan ang salang inutos ng mahal na propeta? So Allah subhanahu wa ta'ala, 50 dasal sa isang araw. Ngayon ang mga Muslim, kaya natin to? Allahu Akbar. Ngayon, nang pagbaba ng Rasulullah SAW doon sa kalangitan, nasa lubong niya si Musa, si Moises. Sa mga Kristyan, si Moises ang pangalan kay Musa. Kung sabi ni Moises, Ya Rasulullah, ilan yung dasal na ibinigay ng Allah? Sabi ng Propeta Muhammad SAW ay 50. Sabi ni Propeta Musa, Ya Rasulullah, humiling ka sa Allah, nabawasan mo pa. Hindi kakayanin sa iyong umma. At bumalik ang Rasulullah SAW at binawasan ng 40. Pabalik-balik ang Rasulullah, sinabi ni Musa, hindi kayanin ng iyong umma. Dahil subok na sa aking umma, hindi kinaya ng mga Banu Israel. Hanggang pabalik-balik ang Rasulullah hanggang nagiging 5 na lang. Subhanallah, pero ang mga Musliman, masakit man po sabihin, tanggapin. 5 salat, hindi kaya lang. Allahu Akbar. At yung 5 salat na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad, at ginampanan mo ito, ibibigay siya ng Allah ang 50 times na gantimpala. Allahu Akbar. Kaya Muslim, nagsusumikap na magdasal ng 5 sala sa umaga hanggang magtakip sili mo hapon. Pangalawang haligi ng Islam, sala. Napakahalaga. Pangatlong haligi ng Islam ay ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito'y kailangan gampanan ng isang Muslim. Babae man, malalaki. Yung babae siya po'y walang dalaw na buwan ng dalaw. O ang babae, ang lalaki man bata ay nasa tamang gulang siya. Ngayon, ang lalaki, ito po'y may, sa mga hindi kayang magpasting, may mga batas po ito. Pero kaya ito, gampanan. Ito ang mga 5 haligi ng Islam na kaya po itong gawin ng isang Muslim. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito'y pagpapasting. Paglilinis sa iyong sarili. Hindi lang yung sarili mo, pati sa iyong kaluluwa. Inutos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging sa mga kakristyanuhan. Opo, alam ko, iba-iba ang reliyon dito. Pero lahat po, nakasulat din sa Bible. Si Jesus Christ, nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, siya'y nagutom. Nagpapasting siya. Kagaya ng pagdarasal, si Jesus Christ, nagdadasal, nagpapatira pa, kagaya ng mga Muslim. Kasi siya'y Muslim. May tanong niyo po mamaya. Pangatlong haligi yan, ang pag-aayuno. Pang-apat ay ang pagbibigay ng kawang-gawa o sadaka. Charity. Ito po ay para sa mga mayayaman o may kakayahang Muslim. Halimbawa, ako may isang mayroon po akong naipon o di kaya ako isang mayaman na may naipon akong pera. Ito'y supra-supra sa aking kinita. Palagay po 100,000. Sa isang taon yan, babawasan ko ng 2.5%. Saan ko ibibigay? Sa imam? Sa simbahan? Hindi kagaya ng ibang mga manumplataya, sa pastor. Pero sa amin hindi. Sa kapatid kong nangangailangan. 100,000, bawasan mo 2.5%, 2.5 lang. Ibibigay mo sa kapatid mo at ang nakakaalam ang Allah at kayong dalawa. Allahu Akbar. Tingnan niyo po yung mga Muslim na mga imam. Hindi kagaya ng mga pasintabi po sa aking mga... Noon po ako dati na po ako naglilingkod sa simbahan, kaya alam ko po yun. Nasa simbahan po ang mga donation. So, alhamdulillah,
Sa Islam, wala po dito. Yan po ang pang-apat na haligi ng Islam. Pang-lima ay yung maglalakbay ka sa Makkah. Alam niyo pong Makkah, yun ang Kaaba na iginawa ni Prophet Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Ng mga Kristiyano, kilala niyo po. Si Prophet Abraham. Kilala niyo po yun. Kasi po, siya po ang tinatawag na ama ng mananampalataya ng mga Kristyanismo. Si Prophet Abraham at yung anak na si Ismail, nagtayo ng Kaaba, yung black stone sa Makkah. Yun ang mag-hajj ka, maglalakbay ka, buong isang bulang, isa lang sa buong buhay mo pag ikay may kakayanang maglalakbay. Alhamdulillah kami po, pangarap na lang din po namin. Hindi po namin kayang maglakbay papunta roon. Kasi ang gastos mo, alam mo naman natin ngayon, 1,000. Pero alhamdulillah, lagi na lang yung, ganun na lang ang niya po, intensyon mo. Makapagat, yun ang 5 haligi ng isang sa Islam. Ngayon ang Muslim, paano mo masasabi ang sarili mo'y Muslim? Opo. Ang Muslim ay umiiwas sa lahat ng masama. Hindi pinahintulot sa Islam ang gumawa ka ng masama. Pinagbabawal sa Islam ang gumawa ng masama ang isang Muslim. Pinagbabawal sa Islam ang manlilibak ka sa kapatid mong Muslim o kahit na hindi mo kapatid. Ang Islam, ibig sabihin ng Islam, kapayapaan, ibig sabihin ng Islam, pagsuko, pagsunod sa kalooban ng tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang Muslim Islam. Ngayon po, bakit po tayo nagkaiba-iba? Ano po ba totoong reliyon dapat ating sambahin? Ano dapat ang reliyon na ating kaaniban? Si Abraham ba ay Kristiyano? Si Abraham ba ay Hudyo? Hindi, siya po isang Muslim. Sa banal na Quran, ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang totoong reliyon na dapat mong kaaniban o dapat mong pananampalatayaan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna dina indallahi Islam. Alhamdulillah, nalipat. Opo, lagi namin sinisigaw, no? Kagaya ng ibang reliyon. Na ang reliyon namin, ito po ang totoo na galing sa Diyos. Ano ang batayan? Anong ebidensya dapat nilang pakita sa atin? Kagaya ko po, may magsabi ngayon dyan, brother, ito ang reliyon na totoo galing sa Diyos. Ipakita ang ebidensya. Kami mga Muslim, laging sinisigaw, Islam ang totoong reliyon na galing sa Diyos. Anong batayan? Brother, may banal na Quran kami nandyan. Basahin mo. Inna dina indallahi Islam. Katotohanan sinabi ng Allah, para sa Kanya ay Islam. Ay para sa Kanya. Ano bang batayan? O ebidensya? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sa araw na ito, sinabi ng Diyos na tagapaglikha, sa araw na ito'y kinumplito ko. Ginanap ko ang aking biyaya para sa inyo. Pinili kong Islam bilang inyong reliyon. Islam pa lang binabi ng Allah. Sinabi ng Diyos, hindi kung anumang reliyon. At sinabi niya pa, sa dagdag niya sa banal na Quran, sinabi niya, at sino man ang maghahanap ng ibang reliyon, maliban sa Islam, hindi niya ito tatanggapin sa kanyang harapan. Bagkus sa kabilang buhay, ay mabibilang sila sa mga talunan. Allahu Akbar. Ang palad ng mga Muslim, mismo ang dakilang tagapaglikha nagsasabi na ang reliyong Islam lamang para sa kanyang tatanggapin. Wala, may ebidensya po kami, may mga banal kami na Quran. Ang banal na Quran, itong huling kapahayagan. Kaya hindi po namin ito gawa-gawa. Ngayon, kung mayroon kayong tanong, pwede po kayong magtanong sa amin. Opo, mga kababayan ko, mga kapatid sa agama ng Islam. Ito po ay pinarating namin sa inyo ang katotohanan. Ito hindi namin ito gawa-gawa. Hindi namin ito kwento. Kundi ito po'y may batayan po kami.
mayroon kaming ebidensyang pinapakita na ito po'y galing sa Diyos ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman siguro kayo bago lang sa pandinig nyo ang Allah. Dahil kung kilala nyo po si Moises, kilala nyo si Jesus Christ, kilala nyo si Musa, si Abraham, si Solomon, si David, isa lang ang kanilang Diyos na sinasamba kundi ang Allah. Isa ang kanilang pamaraan ng pagsamba. Iisa ang kanilang turo na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Opo, gagamit na ako ng Bible. Ano yung amer namin? Pwede ako gamit ng Bible? Sabi ni Jesus Christ sa inyong Biblia. Ano ba sabi ni Jesus Christ? 1:17 talatang 3. At ito ang buhay na walang hanggan, tumingala si Jesus Christ. Tumingala sa langit, may itinuturo. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw. Pero sa kirong ikaw, hindi sinabing ako. Ikaw ay nag-iisang Diyos na tunay. At ako naman ang iyong sugo. Ibig sabihin, propeta, hindi sa Diyos. Opo. Ngayon, kung sinamba niyo si Jesus Christ, anong mangyayari? Kung sinunod niyo si Jesus Christ, anong sabi ni Jesus Christ? Sundin niyo ako. Walang makakarating sa Panginoon kundi sumunod sa akin. Hindi sinabing sambahin siya. Sumunod ka bilang pagsunod mo sa kanya bilang propeta. Ngunit pag sinamba mo si Jesus Christ, anong sabi ni Jesus Christ? Sa Biblia, Mateo 15, versikulo 9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo na kanilang aral na gawa-gawa ng tao. Baka may Bible kayo yan, hindi yung buklatin. Baka sabihin nyo, itong brother nagawa-gawa ng kwento. Opo, hindi po. Katotoo po yan. Ngayon, sino dapat sambahin? Ang Allah. Sundin nyo si Jesus Christ. Hindi nawawala pag kayo'y nag-Muslim, hindi nawawala ang pagmamahal nyo kay Jesus Christ bilang propeta at sugo ng Allah. Kaya po kami mga Muslim, alhamdulillah, wala hindi matatawag ang isang totoong Muslim pagbaliwalain na si Jesus Christ. Yan po mga kababayan. Ngayon po, mayroong kayong tanong. Wala kayong tanong. Siguro po marami akong kasamahan pa, magsasalita. Napakaganda po. Pag Muslim kayo, nasa inyo yun. Pag nag-Muslim kayo, pananagutan nyo sa Allah, haharap ka sa Panginoong Allah sa araw ng paghukom. Pag hindi kayo nag-Muslim, haharap ka rin kayo sa Allah. Opo, nag-Muslim mga hindi, haharap tayo sa Allah. Dahil siya ang naghusga, siya naghukom sa atin lahat. Pag nag-Muslim kayo, alhamdulillah. Pag hindi kayo nag-Muslim, nasa inyo yan. Pag-isipan nyo muna. Dahil po sa Islam, tulad ng sinabi, ay wala po kaming sapilitan. Ngunit, ako po'y nag-anyaya sa inyo. Opo, ako po'y pinaanyayahan po kayo. Sintabi mo na natin yung ating bugso ng damdamin. Huwag po natin yung isipin na itong mga Muslim. Ang isipin nyo o tingnan nyo ay ang aral na kanilandanan. Huwag yung tingnan yung tao. Huwag yung tingnan kung mga Muslim na yan. Sila yung mga Muslim, hindi yung titingnan sila. Dahil po ako, na ako'y Kristiyano pa noon, naglilingkod po ako sa simbahan, hindi ko tinitingnan yung mga Muslim sa amin. Maraming Muslim sa amin, iba-ibang tribo. Hindi ko tinitingnan sila. Ngunit ang tinitingnan ko ay ang aral nila. Ito ba'y totoo na galing sa Diyos? O ito ba'y gawa-gawa lamang nila? Ngayon, kung nalaman mo, kung alam mo ito'y may batayan, may ebidensya na katotohanan talaga. Sabi na ni Jesus Christ, hanapin mo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ay siya'y magpapalaya sa iyo. Di ba? Yan ang aral ng mga pastor. Pero hindi nila alam ang katotohanan palang dala-dala ni Jesus Christ ay ang Islam. Si Jesus Christ sa pananampalatayang Islam, ang sabi niya, katotohanan si Allah ang aking Panginoon at Panginoon nyo rin. Kaya't sambahin lamang siya, ito po ang matuwid na landas. Allahu Akbar. Kapag nag-Muslim kayo, Allahu Akbar, mayroon na po kayong magawang kabutihan na gawa nyo. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dahil marami po kami at medyo po malaylay ang lugar namin. Pero alhamdulillah, yung lugar nyo maganda ha.
Subhanallah. Opo, naway pagpalain ng Allah mga kapatiran ko nandito. At yung mga nandito pang kapitbahay na mga Kristyanuhan, naway gabayan sila at taupikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.